Father God, we thank you for tonight that we're able to gather here, Panginoon, na nandito kami, Panginoon, para sama-samang magpasalamat sa iyo, Panginoon, sa kabutihan mo, sa lahat ng bagay na ibinigay mo para sa amin ngayong linggo at sa mga susunod na araw pa. Panginoon, dinadalangin namin na as we worship you for tonight, Panginoon, let your holiness fill this place, Panginoon, na ikaw yung mataas, Panginoon, na ikaw ang makita at ang kabutihan mo ay maihayag ngayong gabi, Panginoon. Because above all, Panginoon, ang pinaka-the best sacrifice na meron or there is ay yung buhay na inaalay mo para sa amin, Panginoon, sa kabayaran ng aming mga kasalanan. So kung ano man yung shadows na meron kami ngayong linggo, Panginoon, your light, the truth that comes in your word will always shine upon those shadows, Panginoon. Please cleanse our hearts as we worship you for today. If there anything that we have done that might have offended you, Panginoon, please forgive us. I declare healing upon everyone, Panginoon, na nakakaramdam ng kahit anong kasakitan, Panginoon, holistically, physical, emotional, spiritual, Panginoon, and mental. I declare healing upon them in Jesus' name. Bless this place, bless our house, our shelter. Bless your people, your children, Panginoon. Honor the hearts of those people or your children that serves you, Panginoon. And honor the hearts of those who love you. And in this we pray in Jesus' name. Amen. So, sabi dun sa verse na nakita nabasa, mali pala yun nakita. Sorry, bulag. Yung una is, sabi dito, many are the plans in a person's heart, but only the Lord's plan shall prevail. Tas ang karugtong nun, sabi dito, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So sabi maraming plano tayo, di ba? Pero sa dinami-dami ng plano natin, laging yung plano lang ni Lord, which is to give us a hope and a future, yung laging magwawagi. Pero ano daw yung secret sa success na yon? Siyempre, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Dati intindi ko doon, delight lang. Para kung anong gusto ko, yun ang masusunod. Hindi pala. Nung nakausap ko si Pastora, dati nagde-devotion kami. Sabi niya, hindi. Dahil kilala mo na si Lord, desire niya ang mapupunta sa heart mo at yun ang magtatagumpay sa puso mo. So as we worship for tonight, the challenge is, sa pamumuhay natin ngayon, sa bawat desisyon na pinipili natin, lagi bang para to sa kapurihan ng Panginoon? Para ba ma-delight siya? At lagi ba natin siyang sinisik sa lahat ng plano na gusto natin gawin sa buhay? So, sorry wala akong lyrics, pero nawa po na itong awitin na ito, let us contemplate and may it serve as inspiration sa buhay natin. Hallelujah. Yes, Lord, I praise you, O God. If you want to close your eyes, you may do so, kapatid. Savor this moment in worshiping our God. When all things that surround
to worship you. Yes, Lord, we look into your holiness. When I look into your holiness, when I gaze upon your righteousness, when all things that surround become shadows in the light of you. Yes, Lord, I worship you. I worship you. Yes, Lord, your heart, Panginoon. When my will become enthroned, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround, when all things that surround become shadows in the light of you. I worship you, Lord. I worship you. To worship you. Let's continue to worship our God. Hallelujah. Praise God. Yes, above all power, above all king, above all nations, above all nations.
rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and taught me above all, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Yes, thank you, Jesus, for thinking about me above all, Panginoon. Yes, Lord, hallelujah. We thank you, God, for your sacrifice on the cross. And let our lives be a living testimony, Panginoon, and worship, Panginoon, na tunay at buhay ka sa mga buhay namin, kung ano man ang mga bagay na harapin namin, Panginoon. Above all, Panginoon, let us always remember that you have paid it all. We honor you, we love you, in the mighty and powerful name and beautiful name of our Lord and Savior, Jesus Christ, and all shall say amen. Hallelujah, praise God. So palakpakan naman po natin ang ating Lord. Ganda po ng message, above all. Above all na meron yung buhay, treasure, wealth, diba? At dahil dyan, above all sa pinagdaanan natin ngayong linggo, tatanong ko lang, sinong gustong magpatotoo? Voluntold. Sinong gusto? Ayun. Tapos po, pass na lang, 3. Okay, magandang gabi po sa bawat isa. Marami po akong dapat pagpasalamat, pero yung okay, kahit paano naman, alam ko okay na si nanay. Hindi man siya totally and fully recovered pa, pero in God's hand namin itinitiwala yon. Thank you rin sa Lord sa panibagong taon na dinagdag niya sa buhay ni nanay. Salamat din po in God's grace. Okay na kaming magkakapatid. Meron na uli kami communication ni Sheila. Okay na kami ni Junjun, ni Jode. Kumbaga, siguro, piniprepared kami ng Lord. Ano man yung mangyayari sa buhay ng nanay ko, iiwanan kami na medyo, hindi man puli, pero I believe na ipupuli talaga ng Lord yun. Tapos, sa mga taong tumutulong sa amin, lalo na, hindi ko babanggitin kung sino man yung maghapong hindi ako iniwan, talagang tinulungan niya ako. Ang Lord ang magbe-bless sa kanya kung sino man yung tao na yon. Salamat sa buhay niya at sa isang malaking bagay na ginawa niya sa buhay namin, ang Lord pa rin yung mag-bless sa kanya, hindi kami. Salamat din po sa mga taong meron naman talaga na nag-pray. Hindi ko man alam kung sino sila, pero God na rin po yung mag-bless sa inyo. Salamat din po kasi madalas nabibingit ako sa pagpunta ko sa palengke, sa mga sasakyan. Lagi akong nabibingit talaga. Pero to God be the glory. Sa lahat-lahat ng yun, iniingatan ako.
Ayan, salamat sa Panginoon at ako po'y naka-attend ngayong gabi. Ayan. Okay, nais ko magpasalamat sa Panginoon sa taong nagdaan noong Pasko at bagong taon. Salamat sa Panginoon personally sa pag-iingat niya sa aking mga ginagawang paglalakbay. And even dun sa naging anniversary namin ni Noemi, salamat sa Panginoon sa pag-iingat niya. At nagkaroon ng magandang panahon at magandang tanawin. At na-celebrate namin yung anniversary namin ng maayos. And even sa pagkasama namin, maraming salamat po sa Panginoon. At maging yung ito sa nung Sabado lang tinamaan ako ng sipon. So hindi ako nakapasok ng Sabado, hindi ako naka-work. And I still thank God dahil nung Monday po ako ay nakapasok na rin po. Kahit medyo hindi pa gano'n talagang kagaling. At even hanggang ngayon, nakakapasok naman po ako kahit na medyo ramdam pa yung boses at may mga plema pa. And yun, at maging sa gabing ito, salamat sa Panginoon at naka-attend po ako. Tumawag nga si Noemi sa bandang Toyota Plaridel, pauwi ako. Nakaset na ako na a-attend ako, yung mind ko. Sabi ko, di tumatawag si Noemi, makaka-attend ako, walang conflict. Tapos tumawag, malapit na ako. Naku, tumawag, pinakikiramdaman ko kung ano sabihin. Buti, sinabi lang niya na kumain na siya, nauna siyang kumain. At at least kumain na siya kasi sinabi niyang inaantay niya ako, kakain siya. Baka ma-divert bigla. So, thank God na kumain na siya at wala namang lakad. Ayun, sabi ko, baka ako matid akong prayer meeting. So, okay, ganun. So, yun, okay naman siya. Naintindihan niya na attend ako at talaga namang wala naman siyang lakad na pwede niya ako ayain. Kaya, I really thank God. Ayun. At maging sa buhay ng Brother Rex, salamat sa Panginoon at siya naka-attend ng prayer meeting. Nakita kami muli ng personal. Tagal, kailan ko, last year pa ata yun. Tagal na, hindi ko na maalala, hindi ko na mabilang kung ilang buwan. Ayun. Salamat sa Panginoon. Salamat po. Thank you po. Thank you po. Yun. Ayun, hello po. Ayun, magandang gabi po sa bawat isa. Papasalamat po kay Lord kasi actually daming dapat ipagpasalamat. Number one, yung health ko na-stabilize na po yung BP so far dun sa pagme-maintenance ko and as well kay Catherine. So far, hindi na kami ganun nag-spike yung BP namin. And I thank God despite of a lot of struggles na nagdaan even sa work. I know na si God lagi nandyan sa amin. Sa lahat naman sa atin kasi never namin naramdaman na we're alone. Right? Tapos ng mga past few days, actually na ano nga po ako yung New Year, etong saktong 31, sobrang dapang-dapa ako nung gabing yun. Kasi sobrang struggle talaga nung trabaho. And sobrang binubomba talaga ako ng mga boss namin. Tapos naka-receive ako ng message galing kay Brother Arnold na nakapag-lift up na kumbaga tayo mga Christians hindi tayo parang nag-celebrate lang para lang sa New Year, Christmas. It's all about kung paano tayo mabuhay kasama ni God. And ang bigat po kasi talaga sa akin is ang tagal ko nawala sa church. Hindi ko nagagawa yung ministry ko. Kaya sabi ko kanina, nung maaga naman ako nakauwi kanina, kasi usually po,
nagiging opening to closing na ako halos yung shift ko eh. So pasok ko ng 8:30, nakakauwi na ako, nakakalabas na ako ng office ng mga 11. So makakauwi ako ng bahay, alauna na, alas 2. Gising na naman ako ng 5:30, tapos mabiyahe na naman. So ganun yung nangyayari. So kanina maaga ako nakauwi. Sabi ko kay Catherine, Mami, gusto kong attend ng prayer meeting. Parang yung soul ko wala na eh. Pagod na pagod. Parang lagi ko naiisip na mag-resign na lang ako, hirap na. Pero as a father po kasi mga kapatid, parang hindi ka pwede mag-decide nang sa sarili mo lang. Na hirap ka, pero pag nag-desisyon ako mag-resign, paano kami? Paano yung mag-ina ko? Paano yung buhay namin? So, ayun, talagang prayer lang lagi. Even yung devotion ko na nga, sa bus ko na ginagawa eh. Babasa ako ng verse, makinig ng music, doon ako nagpe-pray. Tapos bago matulog. So still, to God be all the glory kasi despite of everything, never namin naramdaman ni Mrs. sa family namin na iniwan kami ni God. And I know po na kahit wala po kami dito mag-asawa, I know na yung mga kapatid namin sa pananampalataya, di po nakakalimutan yung pag-pray po kami. So maraming salamat po sa Panginoon. Thank you po. Good evening po sa ating lahat. Hello. Yan. Sige po, tayo ay muling manalangin sa Panginoon. Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama sa langit, kami ay patuloy na lumalapit sa iyo. Lord, we humble down our hearts, ourselves before you. Cleanse our thoughts, Lord God. Cleanse our hearts. Lahat ng sinalita namin, Panginoon, sa buong araw na ito na hindi nakalugod sa iyo, patawarin mo po kami sa mga naisip namin, Lord God. Sumasagi sa isip namin, negative thoughts. Lord God, forgive us. And even, Lord, dun sa mga actions namin na hindi rin po nakapagbigay kaluguran sa iyo, patawarin mo po kami. Lord, ayusin mo po ang aming mga sarili, God, before you, upang maging dagluyan kami, Panginoon, ng iyong pagpapala at ng iyong mga salita. Sa gabing ito, Panginoon, open our hearts, our minds, our souls, our spirit, Lord God, to receive message from you. Hindi sa tao, kundi mula sa iyo, Panginoon. Speak to our hearts, God, in our innermost being. Thank you so much po. Sa iyo po ang kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Parang ilan tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sayang, di pa naging 12. Sige po. Ako ay may unang tanong sa bawat isa sa atin. Sino dito ang pagod? Taas ang kamay. Hindi pagod si si Joel. Sige. Di ba yung iba, 2 taas pa ng kamay. Talagang ramdam natin yung kapaguran. Tama po ba? At ang hindi napapagod ay mga taong patay. Siyempre, di ba? Ang hindi napapagod ay patay. Even yung mga maghapong nakahiga, di ba? They feel tired. Kasi nakakapagod naman talaga ang sobra-sobra sa pagpapahinga. Kanina kasi, ang aking na-post na mental health ay, Wednesday wellness. Sabi dito, wellness first, workload next. Itong slide na to, itong mental health na to, last year pa yan, hindi ko ma-post. Kasi iniisip ko, baka akala,
nasosobrahan na ako sa trabaho. Baka nagrereklamo na yung puso ko. So, iniisip ko pa, wag na lang muna. Baka hindi maganda yon dating. Pero iniisip ko at tinatanong ko sa Lord, Lord, kailan ko to ipopost? Kailan ko to i-share? Timing naman, itong araw na to, talagang para sa akin to. I don't know kung para din to sa inyo. Sige. Okay. Sabi dito, wellness means a balanced state of being healthy in body, mind, and spirit, not just the absence of illness, but actively caring for your overall well-being. So yung wellness, it doesn't mean only for the body. Kasi iniisip natin, kapag healthy tayo, no? Okay, yung buong pagkatao natin. Pero hindi. Ang wellness, hindi lang physical body, kundi yung all aspects of our lives. Physical, spiritual, emotion, mental, social. Lahat po ito, it covers all. So, dito sa Biblia, mayroon tayong mababasa at alam ko naman po na everyone po sa atin ay very familiar sa verse or sa verse na ito. Sa Matthew 11, chapter 11, verse 28. Yan. Sabi po dito, lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa iyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. So, ito yung verse, supporting verse dun sa Wellness Wednesday na na-share ko kanina. So, sabi ko nga kanina, ang wellness, hindi lang to kino-cover yung physical, kundi yung lahat sa buhay natin. So, physical, taking care of your body. How do we take care of body? Siyempre, kailangan mag-rest tayo. No? Uminom tayo ng liquid, water, particularly water. Mag-intake tayo ng mga nutritious food. Mental and emotional, dapat namamanage natin yung mga everyday na ginagawa natin, yung stress, yung thoughts and feelings natin. Lalo na kapag negative thoughts, i-entertain mo ba yan agad-agad? Diba? Yung feelings natin na kapag nakakainis, paano tayo nagre-respond? Social, ito yung ating relationship with other people. And of course, yung spiritual, yung purpose, values, faith natin, at yung inner peace natin. We all know naman kung saan nanggagaling yung inner peace natin, kundi sa Panginoong Jesus. So wellness is choosing habits that help you feel well, think well, and live well. Okay, alam ni God naman talaga yung everyday nating ginagawa. At alam din niya na napapagod tayo. That's why God is inviting us to take rest. No? Take rest from Him. Mayroong isang Bible character, no, sa Old Testament, ang mababasa tayo na sobrang pagod na siya sa buhay. Pagod na siya sa kanyang ginagawa. Hindi siya napapagod dahil sawa na siya, kundi talagang pagod siya physically, mentally. Sino siya? Si Elias. Si Elijah. Sa 1 King, mababasa po natin dito na si Elijah ay hinahabol ng mga tauhan ni Jezebel, ang asawa ni Ahab. Opo.
No, dahil of course na-perform ni Elijah kasi 'di ba nagkaroon ng competition. Yung prophets ni Baal at saka si Elijah, ang Diyos na kanyang inire-represent. So in short, napataob niya no, sa competition, sa battle, napataob niya itong mga propeta ni Baal. So ang nag-stand out talaga yung kapangyarihan ng Diyos. At napatay yung mga propeta. And dahil nga doon sa nawala or napatay yung mga prophets and tanging si Elijah yung nabuhay. Siya yung tinutugis ngayon ng mga tauhan ni Jezebel. So saan siya pumunta? Pumunta siya sa Ilang. Tama po ba? Sa Beersheba, sa lupain ng Juda, kasama ang kanyang utusan. Pero iniwan niya ito doon at siya ay pumunta sa Ilang. At pagkatapos na maghapong paglalakad, kayo nga po ang maglakad. Di ba? Mga ilang kilometro lang, napapagod na tayo. Pero siya maghapon. Kung sino ba naman di mapapagod dito? Maghapong paglalakad, naupo siya sa ilalim ng isang puno at nanalangin ng ganito. Yahweh, kunin po ninyo ako. No? Kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Mabuti pa pong mamatay na ako. Di ba, ang reason kung bakit siya napapunta doon, kasi hinahabol siya para patayin. Pero tumakas siya. Gusto na pala niyang mamatay, bakit umalis pa siya doon? Kung sa pilosopong pag-iisip. Pero yung naranasan niya kasi, hindi lang physical stress or physical na pagkapagod, kundi lahat, sabihin na natin lahat sa kanya. Ikaw ba naman, masasabi mo talaga, nakuhanin mo na ako, para mamatay na ako, hirap na ako, mabuti pa. So positive yung tingin niya sa kamatayan na hinihingi niya sa Panginoon. Mabuti pa, mamatay na ako. Sabi niyang ganun. Para lang maibsan yung kanyang nararamdaman. Pero 'di ba, si God, alam niya kung ano yung state of emotion natin, alam niya kung ano yung iniisip natin, at nakakatuwa sa Panginoon, kahit medyo negative yung nasa sambit natin, kapag tayo nakikipag-usap sa Kanya, nababalidate niya. Alam niya kung saan tayo humuhugot. Si Elijah, alam niya kung saan siya humugot o bakit niya yun nahugot yung mga salitang yun. So anong ginawa ng Panginoon sa kanya? Sa verse 5, pagkatapos nahiga siya at nakatulog. Lito yung isip niya. Pag po ba nalilito kayo, kahit pagod yung katawan niyo, nakakatulog po ba kayo? Ako hindi eh. Kahit anong pagod ko, kapag lito yung isip ko, hindi mahimbing yung tulog ko. Pero dito, nakatulog si Elijah. Tapos, habang siya'y natutulog, dumating ang isang anghel, at ginising siya. Sabi ng anghel, gising at kumain ka. So, alam ng Diyos na hindi lang pagtulog ang kailangan ni Elijah. Wala siya siguro dalang pagkain that time. So maghapon siyang naglalakad, gutom siya. So alam ng Lord yung need ng bawat isa sa atin, no? Hindi lang rest ng body, kundi kailangan din lagyan ng pagkain yung tiyan natin. So ganun ang ginawa ng God, nag-provide siya para kay Elijah. And then pagkatapos noon, ano pa nangyari sa verse 6 na siya'y lumingon, nakita niya na sa may ulunan ang isang tinapay na niluto at sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang lalagyan. So kumain siya, pagkatapos ay muli siyang natulog. So pinatulog ulit siya ng Lord kasi alam ni Lord, hindi enough yung sleep na nag-gain niya that moment. Tapos ginising ulit siya.
para pakainin. So, tulog, gising, kain, tulog, gising, kain. Ganun lang ang ginawa ng Panginoon. Hindi niya sinabing, pambihira ka naman, Elijah. Napaka-reklamador mo. Walang sinabi si Lord ng ganun. Di ba? Alam kasi ni God kung ano yung need ni Elijah that time. So, verse 8, kumain nga siya muli at uminom at pagkaraig niya nagbigay sa kanya ng sapat na lakas. Yan. Upang maglakbay ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa Sinai, ang bundok ng Diyos. So pinalakas siya ng Panginoon kasi may panibago siyang ipapagawa kay Elijah. So ang tanong, sumunod ba si Elijah? Yes. May narinig ba tayong nagreklamo ulit siya? Di ba? Wala naman. So, alam ni God na ang pinaguhugutan ng mga salitang iyon ni Elijah ay dahil pagod siya, hirap siya. And then, nung binigay niya yung need ni Elijah, ayun, back to work again si Elijah. Wala nang reclamite spirit sa puso niya. Sunod ulit siya sa Panginoon. So, tayo din mga kapatid, at isa ako doon. Isa ako doon na nakakaramdam ng pagkapagod at alam naman talaga ng Panginoon na tayo, katulad niya, napapagod din siya, pero nagpapahinga siya. Kasi alam natin, Jesus is 100% man and 100% God. Okay? Ito yung invitation ng Panginoon sa atin. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Hindi sinabi ng Panginoon, sige pa, gawa ka pa ng gawa. Do more work. No? Work first. Hindi niya sinabing ganun. Ang invitation sa kanya ng Panginoon, come to me. Hindi niya sinabing, fix yourself first. Hindi niya sinabi kay Elijah yun. At hindi rin niya sinasabi sa atin yun. Kasi alam ng Diyos mahalaga ang wellness sa buong buhay natin, sa buong pagkatao natin. Lahat tayo po ay nakakaramdam ng pagod. Kasi marami tayong dinadalang responsibilities, especially sa mga parents. Before they think their own concerns, no? Yung personal concerns nila, uunahin muna nila yung welfare ng kanilang pamilya, ng kanilang mga mahal sa buhay, especially ng kanilang mga anak. Maraming expectation sa atin, ang mga tao, na gusto nating i-meet. Kaya tayo napapagod. Yung pressure sa paligid, very strong. At iyon talaga yung isa sa mga nakakabigay kapaguran sa atin. So ang mensaheng ito sa gabing ito sa ating lahat, hindi lang sa akin, kundi marahil sa ating lahat, kaya tayo nandito ngayon, is because God wants us to experience the rest that He is offering to us. Hindi to rest ng world na ino-offer, pumunta ka sa massage parlor, di ba? Pumunta ka sa mga kainan, hindi iyon lang. Okay? Ang nais ng Panginoon na ibigay sa atin na rest ay mag-rest tayo in His presence. Let's dwell in God's presence. Kasi doon tayo makakakuha ng sapat na lakas at ma-restore ang ating mga
nanghihinang spiritual, nanghihinang physical, nanghihinang mental. At iyon ang nais na ipagkaloob sa atin ng ating Diyos na buhay. So, wellness first, workload next. Si Jesus, the best example in the Bible. Iniisip ko nga, ang aga niyang gumising. Ang aga niyang gumising. Ano ginawa niya nung gabi? Nagpaka-busy kaya siya? Di ba? I'm sure hindi. I'm sure maaga siyang natulog. Kasi maaga siyang nagising, maaga niyang minimit si God. Unang-una, again, tao siya, tao. Katulad natin. Kapag late tayong natulog, magigising man tayo ng maaga pero hindi enough yung sleep and pagod tayo. Wala tayong lakas, wala tayong energy, wala tayong motivation na bumangon. Pero si God, si Jesus, excited every time He talks to His Father in heaven. No? And ano yung result? Ang result, nare-receive niya yung message from the God. Nare-restore yung lakas na nawala sa kanya sa nakaraang araw. At iyon din yung nais na ipa-experience sa atin ng ating Diyos. No? Let's rest in Him. Dahil dun sa resting time, doon siya nangungusap. Doon siya nagpapadala ng message. Doon siya nagbibigay ng clear directions, no? Ng clear vision, ng clear message. Doon sa resting time natin with Him. Sino dito nananaginip kapag siyempre natutulog? No? Nakakapanaginip na hindi siya yung common na panaginip. Yung panaginip na mayroong message na dinadaan ng Panginoon, yung message niya through dreams. Na of course, ay naka-align yun dun sa word of the Lord. Kasi pag dream lang na wala, hindi siya align, ano lang yun, common dream. Parang ganun. Si God, maraming kaparaanan paano niya padadaluyin sa atin yung mensahe niya. Dreams, minsan sa vision, gising ka, may nakita ka, no? Na something na pinaparaan doon ng Lord, yung kanyang message, through servants of God, no? Preacher, teacher, friends na align sa Panginoon. Marami. Minsan kumakain ka, di ba? May message na doon ang Lord. Nasa work ka, may message doon ang Lord. Sa mga simpleng bagay, may message ang Panginoon sa atin. So, it doesn't necessary na natutulog tayo. Maraming klaseng rest. As long as we are resting in the presence of God. While we are listening to music, gospel music, no? God can speak to us. Minsan nga nakaupo ka lang ganun, di ba? Pero yung mind mo, spirit mo is kinakausap ng Panginoon. So, sa gabing ito, God is inviting us to take rest to Him. I don't know kung ano yung flow ngayon ng prayer meeting, pero let's give a few minutes
na spend natin yung moment na ito na tumahimik tayo. Itahimik natin yung isip natin, itahimik natin yung damdamin natin, itahimik natin lahat na nangyari ngayong araw na to na hindi maganda. Kumbaga, parang isang malinis na papel, yung isip at puso natin before God. And let's wait. Ano ba yung ime-message sa atin ng Lord sa gabing ito? Yung mga sinasabi ko ngayon, sinasabi ko yun sa sarili ko. Kasi ako ay nai-stress. Ako ay kailangan ko ng rest from the Lord. I don't know kung kayo din ay ganun. May kanya-kanya tayong pinagdadaanan at mayroon tayong kanya-kanyang haharapin kinabukasan. Kaya kailangan nating mamahinga in the presence of God in order for us to receive from Him. Sige po. Brother Bernard, let's have a quiet moment sa gabing ito with the presence of our God. Pwede kayong pumunta anywhere in this place. Malaya po ang bawat isa sa atin.